Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mika Pastor at aking ilalahad ang aking natutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang Applicable pa ba ang tithing ngayon? Ang ating scripture ay magmumula sa Malakay chapter 3 verse 10 kung saan inilalahad dito ang pagbibigay ng ikapo o ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos ay magdudulot ng pagbibigay ng biyaya sa iyo ng Panginoon. Ngayon, ang teaching natin ay first, tithing is not required for Christians. Sa Old Testament po, dati, nire-required po nila ang tithing. Pero ngayon sa New Testament ay hindi nila nire-required ang tithing kung hindi voluntary ito. Hindi nila pinipilit ang mga tao, ang mga Kristiyano na magbigay ng ikapo o ikasampung bahagi. Second teaching, tithing can be the starting point of giving. Dito po, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo o ikasampung bahagi, ay matututuhan natin na magbigay ng biyaya ng Panginoon sa kapwa natin. Kung sa maliit na bagay na halimbawa ay yung 100 natin ay magbibigay tayo ng 10 piso sa tahanan ng Panginoon, ay magiging starting point yun para lumaki ng lumaki yung ibinibigay natin sa kapwa natin. Third teaching ay, tithing can be God's way of showering you with blessings. Kapag sa tithing, hindi ka naman daw magsa-start from scratch, sabi ni Pastor Russell. Ang gagawin ay bibiyayaan ka ng Panginoon, tapos yung biyaya na yun yung ibibigay mo sa kapwa mo. Kung maliit ang ibinigay sa'yo na biyaya ng Panginoon, ang maibibigay mo lang ay maliit. Pero kung ang binigay sa'yo na biyaya ng Panginoon ay malaki, ang maibibigay mo din ay malaki. Ang application natin ngayong araw na ito ay first, start by practicing voluntary tithing. Gaya nga sa sinabi sa teaching, hindi sapilitan o required ang tithing. Kaya kailangan nating start na i-practice na bukal sa loob natin na magbigay ng tithing sa ating church. Kung kailan natin parang nararamdaman na gusto natin na magbigay ng tithing sa church, ay ibigay natin, wag yung sapilitan. Dahil yung pagbibigay ng sapilitan ay parang hindi ina-acknowledge ni Lord or parang hindi siya nagagalak kasi parang hindi bukal siya sa puso mo. Second application is practice generous and sacrificial giving. Kagaya nga nung sa devotion kahapon, dapat ang ibinibigay mo ay yung sobrang mahalaga sa'yo na may kurot sa puso mo kapag nilet go mo yun. Kasi yun, sobrang parang ang laking blessing nun kapag yung isang mahalagang bagay sa ibang tao ay naibibigay sa'yo. Tapos, kailangan din generous giving. Kasi kung mayroon ka namang resources o maraming blessings na natanggap kay Lord, ay bakit hindi mo siya ibigay? Bakit hindi mo ibigay ng halos lahat? Ayaw na ayaw ni Lord ang kuripot, lalo na sa pagdating sa pagbibigay. Dahil tayo, hindi naman niya tayo tinitipid kapag binibigyan niya tayo ng blessings. Third application, give in proportion to God's blessings. Kagaya nga nun, since yung binibigay natin sa kapwa natin ay mula sa biyaya na ibinigay sa atin ni Lord, ang kailangan natin gawin ay yung proportion ng biyaya na ibinigay sa atin ni Lord ang ibibigay natin sa kapwa natin. So, ang point of discussion today ay why should we practice generous giving as a way of letting God to be generous to us? Dahil nga nagbibigay tayo ng halos lahat ng meron tayo sa kapwa natin, ay bibigyan din tayo ng madaming blessings ni Lord. Dahil ang ibinibigay natin ay ang biyaya na ibinigay niya sa atin, hindi yung magsa-start daw tayo from scratch para ibigay sa kapwa natin, sabi nga ni Pastor Russell. So, ang point of focus ngayon sa daily devotion natin ay yung starting ng pag-voluntary and generous giving sa kapwa natin through the blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat.